Mga idol, pagkatapos ng matalo ang San Antonio Spurs nitong nagdaang playoffs, sinigurado nga ng prangkisa maisasaayos ng team na ito kung ano man ang kanilang mga naging pagkakamali sa lineup. At isa sa mga nakita nila dito ang kawalan ng legit na power forward na siyang rason bakit nila kinuha sa kanilang team ang free agent player na si Tobias Harris na pumirma ng 2-year contract $31 million. Ayon sa kinumpirma, gagamitin nga nila si Harris bilang kanilang bagong forward na siyang tutulong kay Victor Wembanyama sa front court as sa scoring. Ito lang naman ang nakita ng Spurs na kahinaan ng kanilang team na rason bakit sila natalo sa Knicks. Kaya matapos ng maisakatuparan nila ang ganitong move, wala silang iba pang gagawing signings o trade ngayong offseason. Kontento na nga daw sila sa kanilang lineup at naniniwala ang mismong prangkisa na sasapat na ito para makabalik ang San Antonio Spurs sa NBA Finals next year. Samantala, simula nga po nang i-anunsyo ni LeBron James na aalis na ito sa Los Angeles Lakers ngayong off-season, ibinulgar nga ni Rich Paul. Halos 27 teams ang nagbigay interes sa pagkuha sa kanya. Pero makalipas ang ilang araw, bumaba na nga ito sa 5 hanggang sa 6 na kupuna na posibleng makakuha sa kanya. Gusto na lang naman itong mapapunta sa isang lehitimong contender na makakatulong sa kanyang makuha ang panlimang kampyonato sa kanyang NBA career. Pero ayon sa isang insider, mas pinipilit nga ng media ng NBA na maglaro si LeBron James sa Cleveland Cavaliers. Hindi kagaya sa ibang teams, mas kompleto, mas perpekto ang lineup ng Cavaliers ngayon. Hindi nga niya dito kailangan pang maging first option o buhatin ang kanilang kupunan para lamang manalo. Kailangan lamang nito ang kanyang veteran at championship presence pagdating sa playoffs. So once na magawa niya ito, posibleng sa pagsali niya sa Cavaliers, siguradong makakakuha na nila o makukuha niya ang kanyang 5th championship next season. Sa kabilang banda, dito naman, sa pagiging 37 years old nga ni Russell Westbrook, isa pa rin naman siya sa pinakamagaling na point guard sa ngayon sa buong NBA sa pag-average niya ng 15 points a game, 5.4 rebounds, 6.7 assists sa kanyang 43% shooting sa kupunan niya ng Sacramento Kings. Kaya siguradong mapapakinabangan nga siya ng ibang kupunan next year. As of now, isa na nga itong free agent kasunod ng pagtatapos ng kanyang kontrata sa Sacramento. Though ilang araw na ang nakakalipas mula nang magbukas ang free agency market, wala pa nga pong kupunan ang kumukuha sa kanya o may nagkaka-interes sa kanyang serbisyo. Pero hindi na rin naman ito nakakagulat dahil kahit man napakalaki ng kanyang itinatarang stats, hindi na rin naman siya ganun ka-epektibo o ka-efficient maglaro. Mas madami pa nga ang nagagawa nitong pagkakamali o turnovers sa lahat ng teams na kanyang sinasalihan kesa sa kanyang nagawang impact. Madalas, naging rason pa bakit sila natatalo. Kaya eto ang mismong dahilan bakit nagdadalawang isip ang mga teams sa pagkuha sa kanya sa free agency.